At dito nga, ipatuloy ko nang iniinitan ang right side crankcase. Siguraduhin mainit na mainit ito upang mas madali natin maipasok ang ating sigunyal. At dito, siguraduhin po natin na nasa tama po ang marking. Kailangan magkatapat po ito at nang sa ganon, hindi mawala sa balanse ang ating crankshaft at ang ating balancer. At dahil kung wala sa timing ang marking na ito, ay magkakaproblema tayo, ay maaaring maging sanhi upang hindi mabuhay ang ating makina. At dito nga, ipapasok ko na ang ating crankshaft kasabay ang ating balancer. At gaya po ng sinabi ko, make sure na nasa tamang balanse at nasa tamang marking po tayo. Alright. At ngayong nakabit na ang ating crankshaft, isunod naman natin ang ating gearings. At dito, kailangan sabay po silang ipapasok. Okay. At ang sunod naman po natin ay ang kanyang gear port. And then is yung nag-iisang port is dito yan sa gitna. At ang sunod naman po dyan ay itong dalawang port. Ang itsura po nitong dalawa ay magkapareho at hindi po kayo magkakamali dyan. Ito mong isa ay sa ilalim at ang isa naman ay sa ibabaw. Dapat po ay magkatapat sila. So yan dito yan. Kabila. Tapos yung isa dito. Yan, dapat po ganito. Magkatapat po sila. Dahil dyan po natin ipapasok ang ating transmission gear fork shafting. At dito nga, ipinapasok ko na po ang ating shafting. Make sure na meron po itong oil para madali po natin siyang maipasok. At ang next ay itong kabila naman. At ang next naman yan, ay check naman natin ang mga